The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. Kasama si Professor Abdul Hadi Dagit. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana ya akramal akramin. Qalu Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahimna wa ya muallim Ibrahim alimna ya rabbal alamin. Mga taga-subaybay namin, mga kapatid, mga kaibigan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito tayo ngayon sa pilot episode ng ating programang Tanglaw sa Matuwid na Landas. Ang pag-usapan natin sa hapong ito ay introduction ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talakayin natin dito kung ano ang ibig sabihin ng sira at bakit natin kailangan pag-aralan ng sira o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sira ay galing sa root word na sara, yasiro, sayran. Ibig sabihin, naglalakad or yung pinagdadaanan ng tao. Kaya, tinawag na sira dahil lahat ng pinagdaanan ng tao sa kaniyang buhay ay doon nakasahad sa kaniyang talambuhay. Kaya, ang mga ulama ay binigyan nila ng special na pangalan, yung talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pag sinabing sira, lahat ay maintindihan na pag sinabing sira, asiran nabawiyah, maintindihan ng pinag-uusapan o tinatalakay ay ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit natin kailangan pag-aralan ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kailangan natin ito pag-aralan dahil unang-una para makilala natin siya ng buong-buo. Kasi pag tayo ay tagasunod o pag tayo ay sumusunod sa isang tao, kailangan kilalanin natin siya. So mas higit na kailangan nating kilalanin kung sino ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng mga ulama na ang mga kabilang sa mga propose o mga dahilan bakit kailangan natin pag-aralan ang talambuhay ni Propeta Muhammad ay unang-una para malaman, yun nga sabi ko, para malaman natin kung ano ba ang kaniyang mga pag-uugali, ano ang kaniyang pinagdaanan nung maliit siya, nung nagbibinata siya, hanggang sa nagiging sugo na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Makkah,
hanggang sa siya ay lumipat na sa Madina, hanggang sa naitayunan niya yung Islamic community sa Madina, hanggang sa lumaganap ng Islam sa buong mundo, hanggang sa pagkamatay na niya. Yun ang mga tatalakayin natin dito sa talambuhay ni Propeta Muhammad SAW. Una sa mga dahilan kung bakit natin kailangan pag-aralan ang kanyang talambuhay ay para at taasi wal qudwa, para magiging siyang huwaran natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratul Ahzab verse 21, sabi niya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Katiyakan na nagkaroon kayong mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon kayo ng magandang huwaran mula sa sugo ng Allah. Sino ang sugo ng Allah na tinutukoy doon? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa mga tao na naghahangad ng mabuti mula sa Allah at naghahangad na maganda ang kanilang patutunguhan doon sa huling hantungan, at lagi nilang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So si Propeta Muhammad ay perfect na modelo o perfect na huwaran natin. Kaya nga siya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na innaka ala khuluqin azim. Katotohanan, sabi niya Muhammad, ikaw ay nagtataglay ng magandang mga pag-uugali. So, tinanong ang kaniyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha kung ano ba ang pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinagot niya ay kana khuluquhul Quran ya'tamiru bi amrihi wa yantahi binahi. Ang kaniyang pag-uugali, sabi ni Aisha, ay ang Quran. O ginagawa niya yung mga pinag-utos ng Allah sa Quran, at ipinagbabawal niya sa kanyang sarili yung mga binabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang ginagaya natin. Si Propeta Muhammad ay huwaran ng mga anak natin. Kaya kailangan pag-aralan natin siya, yung kanyang talambuhay, at ituturo rin natin sa ating mga anak. Dahil yung mga anak natin, kung gusto natin na sila ay magiging magandang tao, gusto natin mahubog sila sa magandang mga pag-uugali, ay yun ang ituro natin sa kanila, yung talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay nagtataglay o naglalaman ng mga magagandang huwaran. Siya, mula sa pagkabata niya, ano ba ang kanyang pag-uugali? Si Propeta Muhammad, mula sa pagkabata niya ay kumbaga industrious. Mahilig siya magtrabaho. Maliit pa siya ay nag-aalaga na siya nagiging pastol na siya ng tupa. Sinabi niya mismo na kuntu ara al-ghanam, o kuntu ara sa ibang hadis, kuntu ara gunaymatin Makkah bikararid aw kama qala alayhi salatu wassalam. Nung maliit pa ako, sabi niya, ay inagalagahan ko ang mga tupa o mga kambing ng mga tao sa Makkah. Kapalit nun ay binabayaran nila ako ng bariya-bariya na mga dirham. So ang nakuha natin doon ay dapat bata pa lang ay dapat ang isang tao ay marunong ng maghanap buhay, marunong ng kumita ng halal, marunong ng kumita ng marunong ng maghanap ng kanyang panghanap buhay
na hindi galing sa masama. Ganun ang ginawa ng Propeta Muhammad SAW. Maliit pa siya, ganun na siya. Nag-aalaga ng mga kambing. Nung medyo palaki-laki na siya, medyo nagbibinata na, sumabak na naman siya sa pag-business. Dahil ang trabaho ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib ay nagbi-business sila from Makkah to Basra, sumama siya doon para experience niya o para makasali siya, makapaghanap buhay siya sa business. Yun nga ang unang huwaran kay Propeta Muhammad SAW. Siya ay industrious, hindi tamad. Pasintabi sa iba sa mga anak natin ngayon. Ang karamihan sa mga anak natin ngayon ay tamad. Wala na silang ginagawa kung hindi nakatingin sa cellphone, Mobile Legend. Pag inutusan mo, sasabihin, wag na mo nasa ka na yan, kasi may ginagawa pa ako. Ang Propeta Muhammad SAW hindi ganon. Siya, dahil siya ay maliit pa, ay alila na siya. Hindi pa siya pinanganak, ay wala na siyang tatay. Pagkapanganak naman sa kanya, 7 years ang kanyang edad, ay namatay naman ang kanyang nanay. Tapos nalipat ang pangangalaga sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Kanyang lolo na si Abdul Muttalib, namatay ang lolo niya, nalipat kay Abu Talib. So talagang kayod, talaga siya. Kumayod siya talaga para makatulong. Although hindi siya inutusan ng mga nilolo niya, ng kanyang tiyuhin na maghanap buhay. Pero siya na, kusa na siyang humahanap ng kanyang hanap buhay para makatulong, especially doon sa kanyang tiyuhin. Dahil maraming mga anak ito, so sabi niya, kailangan matulungan kita. So, bihira ka lang makakita ng bata ngayon. Meron pa naman, marami pa namang mga bata ngayon na naghanap buhay. Kasi marami rin tayo nakikitang mga bata na pag Sabado at Linggo ay kung ano-ano ang binibenta nila, nagbibenta ng dyaryo, namumulot ng bote para kumita sila, para hindi na magiging problema ng kanilang mga magulang ang kanilang pambaon pagdating ng eskwela. So, ganun dapat ang mga bata, no? Sanay natin sila na paano sila kikita ng marangal na hanap buhay. Huwag natin sila sanayin sa mga hanap buhay na hindi ka nais-nais, o yung mga hanap buhay especially na labag sa batas. Kasi paglaki nila, sanay siya doon sa labag sa batas na mga gawain, ay magiging illegal na rin. Baka most of their life ay magiging sa mga illegal na bagay. So, yun. Huwaran si Propeta Muhammad sa paghanap buhay. Yan naman natin sa nung nag-aasawa na siya. Paano naman ang kanyang pamilya? Siya ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Meron siyang hadis na sinabi na khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ang pinakamaganda sa inyo, sabi niya, 2 beses na sinabi, yung mga silang mapagmahal sa kanilang mga pamilya, at ako, sabi niya, ang pinakapapagmahal sa inyo sa aking mga pamilya, sa aking mga asawa, dahil marami ang mga asawa ng Propeta Muhammad SAW. So, yun ang huwaran siya sa pamilya, no? Sa pagpapamilya. So, siya rin nung mapagmahal sa mga bata. Kung mga bata ang kausap niya, ay alam niya pagkitunguhan yung mga bata. Kung mga pinata naman ang approach sa kanila. Kung mga matatanda, ay doon naman sa mga matatanda. So ganun yung ni Propeta Muhammad SAW. Siya rin ay isang huwaran sa pamumuno, no? Siyempre siya ang propeta, so dapat siya ang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya mamuno, paano niya hinubog yung kaniyang mga tao nung nagiging nagiging rasul na siya.
Pero unahin muna natin yung kanyang mga pag-ugali nung hindi pa siya nagiging propeta. So si Propeta Muhammad mula nung kanyang pagkabata hanggang sa pagkatanda niya ay hindi siya although yung mga tao sa Makkah ay sumasamba ng kung ano-ano ang gusto nilang sambahin dito sa Makkah noon. Pero si Propeta Muhammad SAW ay kailanman hindi siya nakasamba ng mga Diyos-Diyosan or hindi siya nakagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Medyo inuubo tayo. Yun nga. May isang tagpo na isinama siya ng kanyang mga kasama sa isang kasiyahan. So nagkasiyahan ng mga tao. Doon sa kasiyahan na yung kantahan, siyempre yung mga Arabo dati, hindi pa sila mga giyahil pa sila, ay ginagawa nila mga disco. Ayun ko, although hindi disco siguro tawag doon, pero ganun din sila, kantahan, kung ano-ano ang ginagawa nila, kasi hindi pa sila mga Muslim doon. So isinama ng kanyang mga kaibigan doon sa isang ganun na okasyon. Pero pagdating niya doon ay nakatulog siya. Nung nandun na siya, ay nakatulog siya ng mahimbing hanggang sa nagising siya. Lahat ng mga tao ay nakauwi na. Nagising siya umaga na. Kumbaga, nandun siya pero hindi niya nakita yung ginawa nung ano mga ginagawa ng mga tao doon dahil siya ay nakatulog. Sukran brother. Si Abdul Hadi Dagit. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. Okay, balik tayo doon sa ating paksa. Maraming salamat sa mga nanonood yan. Siguro meron dyan mga nakakaalala sa akin dahil medyo inupo tayo kanina. Kasi dito, malamig din sa loob eh. So, doon tayo na pumunta sila sa isang kasiyahan. Sinama siya ng mga kababata niya, pero siya wala siya nakita doon kung ano-ano ang ginawa ng mga tao doon dahil nakatulog siya hanggang sa umaga na. Hindi niya alam kung anong nangyari. Kinaumagahan, tinamana siya ng araw, yun, nagising siya. So lahat ng mga tao nagsiuwi na wala siyang alam kung hindi niya alam kung anong nangyari. Palatandaan nyo na siya ay iniiwas talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay madawit or mapasama sa mga hindi ka nais-nais na mga gawain. Isang tagpo naman ay nung
merong ginagawa na hindi ko gaano maalala kung yung sa renovation ng Kaaba ba yun or anong ginagawa, pero naghahakot sila ng mga bato. Ang ginawa ng Prophet Muhammad, kasi ginawa ni Propeta Muhammad, kasi siyempre ang mga Arabo, ang damit nila ay mahaba, di ba? Naka-top sila, puti. So tinaas niya yung kanyang damit at nakita yung kanyang tuhod. So parang merong ano sa kanya, doon sa hadis na sinabi niya ay para sabi niyang merong bumangga sa kanya, parang nagsabi sa kanya na ay ibaba mo yung damit mo. So binaban niya kaagad yung damit niya. So ibig sabihin yun din, ano rin yun na natandaan din yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ayaw niya talaga na makagawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o makagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay na hindi ka nais-nais. So yun ang dapat na huwaran ng ituro natin sa mga anak natin. Instead na doon sila magdamagan sa mga ganong okasyon na wala naman nakukuha doon, siguro turuan na lang natin sila na magbasa ng Quran or magbasa ng sira, kasi yung mga sahaba, itong sira ay itinuturo nila sa kanilang mga anak gaya rin ng pagtuturo nila sa Quran. Kung pinamemorize na sila sa kanilang mga anak itong Quran at saka yung hadis ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganoon din ang kanilang pagtuturo sa kanilang mga anak sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil magkaakibat yan ang Quran, hadis at saka itong talambuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay interconnected. Hindi pwedeng mawala ang isa diyan, dahil ang Quran ay hindi mo maintindihan kung wala ang sira, wala ang hadis, dahil diyan kasama yan sa mga sinabi ng mga ulama na pamamaraan upang maintindihan ang Quran. So nandoon pa rin tayo sa huwaran. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga ay supermodel, kung baga sabi natin sa panahon ngayon. Supermodel siya ng the whole human being, lahat ng sangkatauhan, especially yung mga Muslim. So siya ang huwaran sa paghahanap buhay, na pag-usapan natin, huwaran sa pagpapamilya, at huwaran din siya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre siya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya, hindi pa siya Rasul noon, pero hinahanap na niya kung ano ba ang tunay na relihiyon. So ang ginagawa niya ay doon siya pumupunta sa Ghar Hira. Sinabi ng mga historia niya, ta'abbad. Kumbaga sinasamba niyang Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin alam kung paano pamamaraan ng pagsamba, kasi wala pang sala noon. Siyempre hindi pa siya propeta, hindi pa siya sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero at least nilalayo niya ang kanyang sarili doon sa maraming tao, at hinahanap niya ang tunay na Diyos o ang tunay na relihiyon. So huwaran din, yun nga, huwaran siya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya, propeta siya, pero hindi dahil propeta siya ay hindi siya laging nagdarasal o hindi siya laging nag-wudu. Ang sabi ng mga ulama, o may hadis na nagsabi na yung paa, yung kanyang paa ay tapatar. Kumbaga nag-crack yung kamay niya, ay yung kanyang paa, dahil sa pag-aabdas, kasi lagi siyang nag-aabdas. So sinabi ng mga sahaba sa kanya, bakit sabi nila ganyan ka? Bakit ikaw Rasulullah ka, Rasul ka, ikaw sugo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, propeta ka, bakit ganyan ka kung magsamba? Kumbaga sobra ka kung magsamba.
Sabi niya, apala akuno abdan sakura. Hindi ba sabi niya, dapat lang ako magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi sa atin, karamihan sa atin, pag nakapagsambayan na ng Jumaa sa isang beses sa isang linggo, masaya na. Or nakapagsambayang ng Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha sa isang taon, masaya na. Pero si Propeta Muhammad SAW ay hindi ganun. Siya ay humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ng more than 70 times a day. So dapat tayo rin, mas marami pa doon kasi tayo makasalanan. Siya, pwede natin sabihin na siya ay wala ng kasalanan kasi siya ay siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga infallible na siya, pero hindi dahil siya ay Rasul ay hindi na siya sumasamba sa Allah. Nagsasambayang pa rin. Ganun siya magsambayang. Konti lang sa gabi ang hindi siya nagdarasal, hindi siya nagsasambayang ng sunnah. At sa mga araw naman ay ayuno siya, nagpa-fasting siya ng sunnah. Merong isang hadis na tinanong niya ang kaniyang mga asawa kung ano ba ang makakain. Meron ba tayo sabi niyang makain? Sabi ng mga asawa niya ay wala. Sabi niya, izan anasaim. Dahil sabi niya wala rin pala tayong kakain, hindi magpasting na lang ako, mag-ayuno na lang ako. Kasi wala rin naman kakainin, so para dinaan na lang sa ayuno. So si Prophet Muhammad SAW ay nag-ayuno tuwing Lunes, tuwing Thursday sa isang linggo. Yun yung sinabi niya ng mga araw na dapat na nag-ayuno yung isang tao. Sa isang linggo dapat 2 araw. Mag-ayuno ka, araw ng Lunes at saka araw ng Khamis, Thursday, Monday at saka Thursday. Sa isang buwan naman ay 3 araw. Yun yung Ayyamul Bid na tinatawag, yung 13, 14, 15 of every month. So siya ay nag-ayuno every Monday and Thursday of the week o every week. Then another 3 days naman sa 13, 14, 15 ng every month. So ang mangyari noon, kung halimbawa Monday ay 12, tapos kinabukasan is 13, Tuesday, then 14, Thursday, 14 is Wednesday, Thursday. So nagiging 4 na araw ang kaniyang pag-ayuno kasi magpapasting siya sa Monday, then 13, 14, 15, so isasalin niya yon. So ganun ang Prophet Muhammad SAW. Huwaran natin siya kung paano magdarasal, paano mag-ayuno. So lahat ng ginagawa natin ay dapat naayon sa kaniyang mga ginagawa. Nagdarasal tayo ayon sa kaniyang pagdarasal. Sallu kamara ay tumuno usaldi, sabi niya. Sallu kamara ay tumuni usaldi. Magdasal kayo gaya ng paano niyo ako nakikitang nagdarasal. So, hindi yung sa atin, sabi niya, hindi, ganito ang aking pagdarasal. Gagawa-gawa pa tayo, nag-iimbento pa tayo ng pamamaraan ng ating pagdarasal. Ano man ang gawin natin na hindi naayon sa ginawa ng Propeta Muhammad SAW ay hindi rin tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro, dahil 2 episode itong natin, 2 segment itong program natin. Ang una ay mga tinawag natin na mga mahalagang mga makabuluhang impormasyon. Then meron tayong pangalawang segment na tinawag natin na mga hagubilin ni Prophet Muhammad SAW. Doon magbibigay tayo ng meron tayong babanggitin ng mga hadis na malaking pakinabang sa ating buhay o dapat natin. So, dito na muna natin siguro hanggang dito muna natin puputulin itong
usapin sa talambuhay ni Prophet Muhammad sallam. Dudugtungan natin inshallah next week dahil magko-commercial break tayo. Then after the commercial break, babalik naman tayo at talakay naman natin yung mga hagubilin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama si Professor Abdul Hadi Dagit. Okay, mga kaibigan na mga nanonood, mga taga-subaybay sa buong mundo. Kasi buong mundo to eh. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at ang pagkakalam ko meron tayong mga taga-subaybay diyan na nasa Saudi Arabia, nasa Qatar at saka sa Emirates. So, doon muna natin puputulin yung talambuhay ni Prophet Muhammad sallallahu. Lilipat na tayo dito sa mga tagubilin ni Propeta Muhammad sallallahu. Pwedeng ipakita natin yung slide number 1. Merong hadis na an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattun illa rafa'a tarafahu ila samai faqala bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhalu alayya. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa ghairahuma bi asanidin sahiha. So ito yung unang hadis na babanggitin natin. Bago natin siguro anuin kung anong ibig sabihin ng hadis na ito ay anuin muna natin, alamin muna natin kung sino ba si Ummi Salamah. Pagkita natin yung slide number 6. Sino si Ummu Salamah? Si Ummu Salamah ay ang kaniyang pangalan ay si Hind bint Abi Umayya Huzaifa bin Al-Mughira bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, at kilala rin siya bilang si Hind al-Makhzumiyya or Hind bint Suhail, at isa siya sa mga asawa ni Propeta Muhammad SAW. Sa makanya nawa ang pagpapala at kapayapaan mula kay Allah. Si Ummi Salamah ay isa siya sa mga naunang yumakap sa reliyong Islam, at kasama siya at ang kanyang asawa na si Abu Salamah bin Abd al-Asad, nung unang paglipat o nung unang naghigira, nag-migrate ang mga Muslim doon sa bansang Habasha noon. Kasama sa asawa niya, pumunta sila sa bansang Abyssinia or al-Habasha sa Arab, na ngayon ay kinikilala sa bansa na Ethiopia. Nagkaroon sila ng 4 na mga anak sa kanyang asawa. Nung namatay ang kanyang asawa,
at natapos ang kanyang idda, ibig sabihin natapos yung idda nung isang namatayan ng asawa na 30 days or 4 months, 90 days or 120 days, ay pinakasalan siya ni Propeta Muhammad SAW. Mula sa isa siya, si Salama, sa mga maimpluwensyang mga babae sa panahon na yun, nung panahon ni Propeta Muhammad SAW, at isa siyang hurada, ibig sabihin, isa siyang maalam sa kitab na fikhi, at marami rin siyang naiulat ng mga hadis ni Propeta Muhammad SAW. Si Salama ay namayapa o namatay noong taong 680 after death, no, 680. So 2020 sa ngayon, 2020 minus 680, doon na lang ninyo tingnan kung ilang taon na ang pagkamatay niya. Doon siya namatay sa Madina at doon din siya nailibing sa Baqi al-Gharqad sa Madina. At ayon sa mga historian, siya ang pinakahuling namatay sa lahat ng mga asawa ni Propeta Muhammad SAW, si Abu Salama, si Salama. Ngayon, tingnan natin kung anong ibig sabihin nung hadis na yon na binasa ko kanina. Balik tayo doon sa slide number 2. Galing kay Salama, ito yung ibig sabihin ng hadis na yon, ha? Sa mga hindi nakakaintindi ng Arabic. Galing kay Salama, kinagigiliwan siya ni Allah. Sinabi niya, walang panahon na umalis ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, yun yung sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan mula kay Allah, mula sa aking bahay. Ibig sabihin, bahay ni Salama, kasi mag-asawa sila, na hindi siya tumingin sa langit. Si Propeta Muhammad pag umalis ay nakatingin sa langit at binabasa niya ito. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma a'udzu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala alayya. Ang ibig sabihin noon ay, sa ngalan ni Allah, aking ipinagkakatiwala ang aking sarili kay Allah. O Allah, ako'y nagpapakupkup sa iyo na ako ay malinlang, o ako ang maging dahilan upang malinlang ang iba, o ako ay madulas o magiging dahilan upang madulas ang iba, o hindi ko makamit ang katarungan o maging dahilan upang hindi makamit ng iba ang katarungan, o ako ay magkamali o maging dahilan upang magkamali ang iba. Yun yung dua na binabasa ni Prophet Muhammad SAW pag umalis. Isa sa mga dua, kasi marami siyang binabasa, pero ito ang sabi ni Salama, ito daw binabasa niya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhalu alayya. Itong hadis ay hadis sahih na inulat ni Abu Daud at saka si Tirmidhi at iba pang mga tagaulat ng hadis sa galing sa mga taong mapagkatiwalaan. Ibig sabihin, itong hadis na ito ay authentic na hadis ng Propeta Muhammad SAW. Ayaw ko kung pwede pa itong isang hadis. Ilang minuto pang natira sa atin? 20 minutes. Meron pa tayong 20 minutes. So, sa isang hadis naman, slide number 4, o number 5 na yata. Slide number 5. Sa hadis naman, wapi hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, idha kharaja ar-rajulu min baytihi faqala, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala, yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wuqita, fatanaha lahu sayatin, fayaqulu lahu syaitanun akhar, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, Sunan Abi Daud. So, ganun din, bago natin talakayin kung ano ang ibig sabihin nito, ay
alamin natin muna kung sino naman si Anas bin Malik. Yung last slide natin, slide number 7. Si Anas bin Malik ibn Nadar al-Khazraji al-Ansari radiyallahu an. Ibig sabihin, siya ay taga Madina kasi Khazraj at saka Ansari taga Madina. Taga silbi ni Propeta Muhammad. Servant of the Prophet Muhammad, pero hindi ko na sinabi. Taga silbi siya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama si Aisha at si Abu Huraira, kinagigiliwan silang lahat ni Allah. Si Anas ibn Malik ay isa sa mga maraming naiulat na mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang siya sa mga sahaba na maraming naiulat na mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung siya'y 10 taon pa lamang, ipinagkatiwala siya ng kaniyang ina sa pangangalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, parang ibinigay siya ng kaniyang ina sa kay Propeta Muhammad na doon pinatira sa kaniyang bahay. Bakit? Para magiging tagapagsilbi niya o para magiging alipin kung ano natin. Pero siya ang katulong, para magiging katulong niya. Siya ay namuhay doon sa Madina malapit sa kay Propeta Muhammad. Siyempre, isang bahay lang siya. At kinalaunan siya ang nagulat ng mga impormasyon tungkol sa araw-araw na buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung mga kadalasan doon sa mga pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga personal na buhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit doon sa kaniyang sira, nabanggit doon sa kaniyang talambuhay, ay nanggagaling kay Anas ibn Malik kasi siyang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga personal na buhay. Ano ba ang kaniyang damit? Ano ang kaniyang mga gamit na paborito niyang ginagamit sa loob ng kaniyang pamamahay? Ano ang kaniyang damit na laging sinusuot? At mga pagkain na paborito niyang kainin. Nanatili sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Anas ibn Malik hanggang sa namatay na si Prophet Muhammad nung 12 ng Rabiul Awwal, 12 rin sa Hijra or 632 AD or 13 ng Hijra. Doon din siya namatay sa Madina. Si Anas namayapa o namatay siya noong taong 798 AD at doon siya namatay sa Basra, Iraq. Doon siya nailibing. Siya na si Ibn Malik, taga Madina siya pero napunta siya sa Basra, Iraq at doon na siya namatay at doon siya nailibing. So ngayon, kukunin naman natin ang ibig sabihin ng hadis na yun. Pang ilang slide na ba tayo? Slide number 5. Number 5 ba? Okay. Okay, sa isang hadis, sinabi ni Anas ibn Malik, ito yung ibig sabihin ng hadis na yun, no? Kanina, na sa makanya nawa ang ginagigiliwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagigiliwan ni Allah. Sinabi niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa makanya nawa ang pagpapala at kapayapaan mula kay Allah. Sinabi daw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag umalis ang isang lalaki mula sa kanyang bahay at sinabi niyang, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwata illa billah. Ang babasahin niya pag alis niya sa bahay. Halimbawa, doon na siya sa kanya, sa ng hagdan, babasahin niya yung Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Iba yun sa kanya. Iba yung naunang hadis. Iba naman ito. Sinabi niya, anong sasabihin sa kanya? Sasabihin sa kanya sa panahon na yun. Ibig sabihin, yung mga anghel, sasabihin nila sa tao na yun, pag binasa niya, siyempre, hindi natin naririnig salita ng mga anghel. Pero sinabi ni Prophet Muhammad, ang mga anghel, pag binasa ng isang tao itong, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwata illa billah, pag alis niya ng bahay, sasabihin sa kanya ng mga anghel ay, ginabayan ka, pinagtanggol ka at pinoprotektahan ka at lalayo mula sa kanya ang Satan.
hindi na siya lalapitan ng setan. Yung tao na yun na paalis, wala na setan na lalapit sa kanya. At yung setan na yun ay sasabihin naman niya sa ibang setan, sa isang setan, paano natin malapitan o paano malapitan, ibig sabihin, paano natin malinlang, matukso o magawa, mapagawa ng masama ang tao, ang isang lalaking ginabayan, pinagtanggol at pinoprotektahan. So yun ang sasabihin ng setan. Ibig sabihin, pag binasa natin ito, pag alis natin ng bahay, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, ay protektado tayo, ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagtatanggol tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, protection ito. Ibig sabihin, protection yan. Hindi na natin kailangan pang magsuot ng yung tinatawag nating agimat o kung anong mga protection gear dyan. Ito lang ang basahin natin. Siguro, magagamit din natin ito sa protection sa COVID. Ang kaya, Brother Direk, siguro, pag umalis ka ng bahay, basahin mo, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yun ay isang protection. At saka, pinaka-protection natin sa COVID, no? Wala dito sa mga hadis na ito. Sinabi ng Prophet Muhammad SAW na sinasabi niya basahin niya ang Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil alim ng 7 beses sa umaga, 7 beses sa gabi ay walang mangyari sa kanyang masama sa buong araw na yon, no? So ano pang doon? O ano pang hihigit na protection, no? Itong mga face mask natin na to at saka face shield na to, kung baka pakitang lang sa pulis yan para hindi tayo huhulihin. Pero ang pinakamatinding protection natin, yung doa na yun na Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samil alim. Siguro sa mga darating na mga araw pag-uusapan natin yun. Ibibigay ko sa inyo. So sana meron tayong natutunan doon sa dalang buhay ni Propeta Muhammad SAW at dito sa mga hadis na binanggit ko. Ipagpaumanhin nyo kung medyo hindi ko pa gaano alam ang gagawin kasi sa buong buhay ko ngayon pa ako nakapag-program na ako lang mag-isa. Although marami akong mga in-interview ko noon sa radio, sa television, pero merong nag-interview sa akin. Hindi ganito ngayon na lahat ng mga nakatingin lang sa akin diyan, pati kayo diyan, nakatingin lang kayo sa akin. Ayaw ko kung anong sinasabi niyo diyan. Sana wag naman masama ang mga sinasabi niyo. Sana nasiyahan kayo at malaman ko nasiyahan kayo kung i-like niyo yung page natin yan sa K5. Doon malalaman kung nasiyahan kayo dito sa pakikinig dito sa programang ito. Ayaw ko kung meron pang natira. Meron pa? Ilang minuto pa? 7 minuto? 12 minutes pa? Mahaba pala itong oras ko, no? So, siguro panahon na para pasalamatan natin yung mga merong nagpapadala dito ng mga nagpapaano Sa Gira Abang, sabi niya, Assalamualaikum WW, pero ibig sabihin ng WW na yan is warahmatullahi wabarakatuh. Tapos nag-thumbs up siya. Okay daw. So, sukran sa Gira Abang. Kahit na ngayon kung magkakilala tayo, hindi. Pero parang ngayon ko lang narinig pangalan mo. Tapos, kay Brother Habib Dero Hashim, sinabi niya diyan, watching Ustaz Habib Dero Hashim from Paranaque City. Taga Paranaque. So, salam sa inyo mga taga Paranaque diyan, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig din. Kasi kung nanonood din kayo nanonood lang kayo na hindi naman kayo nakikinig, useless din. Mas mabuting nakikinig kayo na hindi kayo nanonood. At least, yung nakinig nyo, baka didikit din sa tenga nyo at meron kayong pakinabang. Next time, may pa-prime na tayo, may pa-prime. So, dito sa bakit natin, dito sa mga hadis na ito na binanggit ko, bakit ko binigay sa inyo kung yung mga short biography nila Salama, Anas bin Malik, at saka yung mga susunod pang mga sahaba na babanggitin ko dito, dahil sa mga susunod na mga araw, meron tayong gagawing mga konting konting kwan lang naman, kumbaga musabaka lang sa Arabic, pag-contest,
para lang malaman ko kung sino yung nakikinig at sino yung may natutunan, no? At siguro magbibigay tayo si chairman dito nakikinig at siguro yung pinakabata naming engineer diyan na ano namin dito sa sound, si engineer Rima, si Rima ba? Ay baka magbibigay sila ng mga maliliit lang naman na mga premium. Siguro sapat na yung 1 million, ay joke. Meron dito si Joe Haina, hindi, taga Saudi yan. Sa akin ba yan o doon sa naunang programa? Okay. Si Juhaina Gyapar. Ayaw ko, Gyapar yan siguro, pero yung pagkasulat niya may pagka-Germany, no? Juhaina. Para lang, Juhaina Gyapar, Assalamualaikum sa inyo dyan. Ustads, ingat po kayo lagi from Saudi Arabia po. Inshallah, mag-ingat tayo lahat, hindi lang kami. Pati kayo rin diyan, mag-ingat din kayo. Kasi kami dito, nag-iingat din kami para sa atin lahat. Genora Prado Sernal, hello po, watching from Barangay Payatas, Quezon City. Malapit lang ito, taga Payatas lang, Quezon City. Salamat sa inyong pagkikinig, sa panonood. Yun, so, sa mga susunod siguro, kung meron kayong mga katanungan doon sa mga tinatalakay natin dito, baka maglagay kami ng mga telephone number diyan or pwede kayo mag-message, no? Doon sa page mismo. Magme-message kayo, itanong nyo kung ano yung katanungan nyo. Kung kaya natin sagutin, ay sagutin natin. Kung hindi naman natin kayang sagutin, ay itanong natin sa mas nakakaalam. Ganun lang yun, no? Hindi natin pwedeng sagutin ng hindi natin alam. Yun. So, kung may mga katanungan kayo, magtanong kayo. Yun nga, pag inshallah, alam natin ang kasagutan ay sagutin natin. Pag hindi ay maraming mga taong nakakaalam. Sa aking pamangkin na si Tonic Gonza Mu'min, napakalaking benefits na nakukuha namin dito sa talakayan ninyo. Tonic Gonza, watching taga Riyadh yan. Bapa, mga pamangkin mo ito. Sila, Humaydi, Sulaiman, mashallah. Sa lahat kayo diyan na mga pamangkin ko sa Riyadh, Saudi Arabia, mga pamangkin, pinsan diyan, salam sa inyong lahat yan at salamat sa inyong panonood. Alam kong mas marami kayong alam kaysa akin, pero at least sinabi niyo na meron kayong natutunan. So alhamdulillah, sa inyong mga pamangkin ko diyan. Ingat kayo palagi at namimiss namin kayo. Siguro namimiss din namin kayo dito namimiss din ninyo kami dito sa Pilipinas. So yun ang ngayon ko, ilang minuto pang natira sa atin? So, bago tayo magpaalam, pasalamatan natin ang mga kapatid natin diyan sa technical na pinangunahan ni Director Brother Angelo Abdul Malik Carpio, si B-Boy at special na pinapasalamatan natin dito yung pinaka-chairman at pinaka-director natin dito na si Direk Nonong Reyes at saka si Engineer Alberto Rima, yung pinakabatang engineer diyan, no? Alam ko nakikinig yan, pero diyan lang sa labas, hindi siya lumabas dito. So salamat sa inyong lahat, mga kapatid dito sa technical, yung mga namumuno dito, si Mama Chicas diyan, si Ma'am Johnny. Maraming salamat, Ma'am, sa inyong lahat at sa special sa mga nakikinig dito sa Metro Manila, sa saan mang sulok ng Pilipinas, sa mga taga Davao, diyan sa BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ingat kayo diyan sa COVID kasi napabalita, lagi natin nakikita diyan sa mga balita na medyo dumadami ang COVID cases diyan sa Cotabato City. So, yun lang ang ko sa inyo, lagi kong sasabihin sa inyo, huwag kaligtan basahin yung Bismillahilladzi la yadur ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 7 times sa umaga at
7 beses din sa gabi. So hanggang dito na lamang tayo muli. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo sa ganitong oras at dito rin sa K5 digital media. Iwanan ko kayo sa pamahala ni Allah subhanahu wa ta'ala at hingin natin sa Allah na iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo.